si Roderick Wamil kanina, sabi niya, meron daw silang nakuhang, he thinks they have a prima facie prima case facie. na ginamit sa personal purposes ng Kasi nakalagay po yun doon sa... VP. Paano i-determine yun? How can you tell? Amy, oo. Nandun yun sa section 8, I think. I might be wrong in the specific section, ha? Kasi sa dami ng interview, sa dami ng binabasa ko, nag-aano na. Prima facie. Meron nakalagay doon na failure to restitute the amount, failure to liquidate will mean that there is a prima facie evidence and therefore kailangan immediately ay tama naman siya kasi yung kanyang mga pinoint out ay sinasabi natin na hindi ba cash advance ito. Kaya hindi katulad ng regular expenses na meron ka ng resibo, di ba? Meron ka ng delivery, saka mo binabigay yung cheque. Di ba, Amy? Ito ay, binigay mo na yung cash. Pagkatapos, saka mo sabing, i-liquidate mo yan. Okay. So, in that case, kapag hindi ka nakapag-liquidate upon demand, ay kailangan, it is a prima facie evidence. Parang katulad din sa malversation. Sa malversation, kung mag-issue ako ng demand at hindi mo na i-restitute ang pera, bilang public official, mahalaga yung trust na ibinigay sa iyo ng tao. Kung kaya pag sinabing, oy, asa na yung pera na dapat may solid kasi minalverse mo, etc. Upon the issuance of the demand letter, kapag hindi ka nakapag-restitute sa malversation, it's a prima facie evidence na anong tawag natin doon? Maaaring na misappropriate mo. Yun ang term na ginagamit namin sa malversation. Pero ito, ang sinasabi ng circular ay simple lang. At uulitin ko ulit, ito ay bahagi ng maingat na pagbabalanse ng tinatawag nating flexibility and accountability given the nature of confidential funds. So, ang sabi doon, kapag hindi ka nakapag-immediately liquidate upon demand, di ba? It is taken as a prima facie evidence na kumbaga sa malversation, misappropriate, ito naman ay, ang term na ginamit ay personal mong ginamit yung pera. At meron ditong related na batas, hango sa aming Biblia, ang tinatawag natin na PD 1445, which is Section 103, na any expenses na hindi mo maipaliwanag will be considered as personal expenses. Ilang dekada ba binibigay sa'yo para ikaw ay makapag-liquidate? Ilang dekada? Yun din, marami nagtatanong. PD meron tayong 1445. overall na rule dyan. Dapat meron tayong sinasabi na bawat cash advance, bago ka makapag-issue ng another cash, makapag-draw ng panibagong cash advance, kailangan fully liquidated. At may number of days by which dapat, halimbawa, from the accomplishment of the purpose of the cash advance, I think, ito yung babagsak ako dito, hindi ko alam yung number of days. I think 60 days or something. Let me correct it later, kasi ipopost ko na lang. Kailangan ma-liquidate na yung cash advance. Kasi nga, yan ang pinakamalaking problema ng gobyerno. Alam nyo ba? Wala tayong pera, malaki ang utang natin, pero napakarami, napakataas ng balanse ng outstanding cash advances ng ating pamahalaan. At ito'y delikado dahil majority of them ay posibleng wala na sa gobyerno or tumakas na lang or hindi na inanin pananagutan, di ba? Kaya yun ang mahigpit na ibinabalanse natin. Kailangan kapag nabigyan ka ng cash advance, na-settle na, nagawa mo na yung purpose, ibalik mo na kaagad. Kung wala namang natira at naubos mo na, ay i-liquidate mo. Kaya tama yung tanong niya, ilang araw ba yan? Ilang dekada? Yun din ang tanong nila sa auditor Bakit Mga-appeal pa ba yun? na-audit yung liquidation? Commissioner, may appeal pa ba yan kapag ganyan? Saka ilang appeal ang allowed? Kasi pinag-uusapan kanina, yung pagkakaiba daw ng final, saka yung executory. Yeah. Kapag ganyang order nyong yan, executory na ba yan? Or there's an Yung appeal? notice of disallowance po, yung refund, yung recommendation to refund. Because basically, the notice of disallowance, ito ay isang dokumentong nagsasabing refund or restitute the amount involved. Yes. Diba? And we qualify the amount involved. Ibig sabihin, posibleng malaki yung binigay, pero a portion of that, yung dinisallow mo. Executory yun. Uulitin ko nga. Ang akyat na lang sa Supreme Court ay yung tinatawag Discretion. natin discretion. Oo. At uulitin ko uli, there was
once upon a time sa history ng COA na andun ako, na tapos sa ombudsman naman, si Simeon Marcelo, banat ng banat, file ng kaso kahit na kahit pa hindi pa nasasabing finalized na yung notice of disallowance. Kasi nga, executory unless challenged by the issuance of a TRO.